chapter 1. Isang katanungan po kasi ang sasagutin ito. At alam ko, mahirap po ang sagot. Pero sa tulong ng Panginoong Diyos, bubukas tayo ng isipan at malalaman natin ano nga ba ang kasagutan nito. Okay, ready na? Babasahin natin muli, aklat ng Ephesians chapter 1. Ito yung sinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso nung siya po ay nakakulong na. Nakakulong na po siya rito. Ang kaso po niya ay pananampalataya. O grabe, pananampalataya ng nakulong pa. Chapter 11 po, Ephesians chapter 11, chapter 1 verse 11, babasahin ko po. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pa una, kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadatila niya. Verse 13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang buting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ang pinangako ng Diyos bilang tatak na pagkahiram sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga ipinangako ng Diyos sa ating hinirang hanggang kabutan natin ang lubos sa kaligtasan. Purihin natin ang kanyang dakilangan. Sige, saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa huling linggong ito ng taong 2025. Bigyan po ninyo kayo ng pagkakataon muli. Magampanan namin ang aming pagtuloy bilang iyong mga anak. Kami po ay nagsasama-sama upang pakinggan ang mensahe na inyo pong pahayag sa pagpagitan ko bilang inyong lingkod. Bless us, Lord, at tawa sa aming puso, manatili po ang knowledge and wisdom at better understanding ng nangyayari sa daigdig nito sa aming buhay. Guide us in Jesus' name. Amen. Amen. Isang katanungan lang po ang dapat nating masagot. Bakit ka ngayon narito? O papabawi na, bakit ka tinawag ng Panginoon Diyos? Hindi na nandiyan. Kapag tinignan mo ang buhay mo lang, mahirapan kang sagutin ito. Like for example, si Pablo. Tukuhin ko na si Pablo. Kasi nung sinulat ito ni Apostol Pablo, nang dahil sa pananampalataya, nakulong po siya. Hindi lang siya nakulong, nabugbog pa siya. Hindi lang siya nabugbog, naranasan niya pang magutom ng ilang araw. Nabulag pa siya. Sari-sari ang dinanas ng tao ito, mga kapatid. At kung tayo ang tatanungin, meron bang gano'n na nasa Diyos? Di ba? Sa daigdig tawag sa'yo, malas mo. Pero kapag hindi ka malas, siyempre kabaliktaran ng aswerte ka. Sino sa atin naniwala sa malas at swerte? Marami, karamihan yan. And then, tumaya ka lang sa loto. Pag nanalo ka, swerte. Kami, araw-araw na lang. Ang aga-aga na 5 ng umaga. Gagano nga kung ano pa sa waiting. Parang hindi wala naman nalalaki. Ang sinasabi lang, ako, muntik na. Tataya na lang ulit ako. Gano'n. Para bang ang buhay ay nakasalalay sa malas at sa swerte? Kasi isang katanungan nga, mga kapatid, ang napakahirap sagutin. Sino nakakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan? Yeah. Sino ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan mo sa inaharap? Wala pong pwedeng sumagot niyan, mga kapatid. In fact, sa religion, mga kapatid, ng mga Hudyo, kabaligtaran sa natutunan natin. Sa atin,
ang tinitingnan natin, aminin natin ito, ano hindi, we always look at the future. Amen? Bakit mo pinag-aral ang anak mo? Uy, para balang araw, engineer ka. Balang araw, ganito ka. Tapos, nagkadrama ka pa. Ano drama mo? Paano hindi mo nalasin ang ginagalas na? Iyak-iyak ka pa. Hindi mo nalalasin ang gusto mo. Ganito. Yun, tingin mo doon sa future, mga kapatid. Amen? So, sa lahat ng ginagawa mo, pagtrabaho ka man, pag sumikap ka man sa buhay, ang focus mo ay isang magandang future. Yung kasi tinitingnan mo. Kaya for example, 2025 na yun. Ano sa palagay niyo ang buhay niyo pagdating ng 2030? After 5 years. Yan ano natin yan. Amen. Ako naman, personal, kasi medyo mag-senior na ako. Aba, kada bukas ko ng Facebook, alam niyo pinakamarami kong post, namatay sila sa ganito, namatay sila ganito, lahat ng kaidanan ko, kaklase ko, kakilala ko, alam niyo mo sa Facebook, di ba gano'n, nag-rest in peace na, si Brother Paul nga, kung naalala niyo, yung bass guitar si Pastor Louie, mamatay lang yan ng isang araw. Ano ko, paano mo namin? Tingnan mo ba yun? Kaya nag-bass yun ni Pastor Louie naman. Bago-bago pa kami, yung bass guitarist, palagi rin namin kasama yan. Tapos minsan yung kabats mo, no? Tapos, anong nasa sa isip mo? Ba, kahit pa paano kakabahan ka rin. Like for example, di ba? Itong year na ito, 7 patay ang pinuntahan ko eh. Grabe, 7, mga kapatid. Kaya medyo na parang na-stress ako dahil ang dami. Si Sister Marley, di ba? Ang nanay ni Sister Kunchi, Reverend Payne, yung Velasco, yung dalawa ko pang, yung isang ko isa, tsaka yung TI ko isa, apakaraming mga kapatid. So, sunod-sunod yun. So, ang tanong mo ngayon, ano kaya? Sino kaya susunod? Sino sa inyo ang gusto na? Sa Udyo mga kapatid, dahil ganun nga, alam nila na ang future, kahit kailan hindi mo pwedeng malaman. Kahit magpahula ka pa sa kiyapo, para ganito, ganyan. Wala. Kaya ang future sa kanila, baliktad sa atin. Ang future natin nasa harap, ang future nila sa likod. Ang hinaharap nila yung kasalukuyan, yung present, mga kapatid. Yung present. So, hindi nila iniintindi yung bukas, ang iniintindi nila kung anong ginawa nila sa araw na ito. Amen? Tatapusin nila ang trabaho sa araw na ito, sabagat hindi nila alam kung bukas buhay pa sila. That's a very good wisdom, mga kapatid. Pinipinis talaga yung mga kapatid. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, pag tinignan nyo ang karakter ng Diyos, wala siyang bagay na iniwan sa future. Oo, ngayon na lang eh. Nung nilikha niya ang mga bagay nung unang araw, tinapos niya yun sa unang araw. Amen? Tapos na. Hindi niya gagawin yung gagawin niya sa unang araw sa pangalawa. So, iba yung ginawa niya sa pangalawang araw, tinapos na rin yun. Yung pangatlo, tinapos na rin yun. Naintindihan niyo? Yung pang-4, pang-5, hanggang pang-6, tinapos na po yun. Tayo mga tao, wala tayong ganong ugali. Mahilig tayong magpa-bukas. Amen. Ibig sa gagawin mo ngayon tatapos o hindi, meron pang araw na bukas. Hindi mo alam kung ang araw ng bukas ay darating pa. Kaya marami ang nabibigla. Palagi na lang natin sinasabi, ay, bakit na rin nabigla? There is no such thing as sa salita ng Diyos na biglaan, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay nakatakda. Ito ang natutunan ko sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga ako pag kumikilos, tatapusin ko yung mga kapatid. Kaya hindi ko alam kung kinabukasan, hindi gagawin ka pa o hindi. Kaya nga nasa daigdig na ito, iba kasi ang kalakaran. Palagi tayong, di ba pag gumagawa, like for example sa engineering, may project. May span of time yan. Amen? At kailangan sa ganito, ito pa lang nagagawa. Amen? Ganyan din sa bahay natin. Bibili ako ng sasakyan. Ganito mag-iipon ako. Siguro after 3 years, makakaipon na ako ganyan palagi. Amen?
Pag nangyari ang iniisip mo, ano tawag mo? Ay swerte. Kung di ka naniwala sa swerte, sasabihin mo, ito ay pinag-ipunan ko, ito ay tawag dito, pinlano ko. Kaya palagi tayo ganyan. Pag hindi nangyari, ang tawag natin sa libutan, malas. O sa isang side, sasabihin mo, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa salitang yan, na kapag naganap kalooban ng Diyos, kapag hindi naganap hindi kalooban ng Diyos, there is no such thing. Sapagkat ulitin ko, ang lahat ng bagay ay natakdaan na. Ito ngayon ang magiging topic natin. Medyo maselan at mahirap intindihin. Pero kasi dito mga kapatid, bakit ang mga unang lingkod ng Diyos nanatiling tapat sa pananampalataya? Gusto kong i-remind sa inyo ng binabasa natin ay naisulat 2,000 years ago. Matagal na. Matagal na po ito. Matagal na kasi itong naisulat eh. Kaya ang unang tanong mo ay, Pastor, meron pa ba yung validity? Yun ang tanong. Pwede pa ba natin paniwalaan yan, yung validity na yan? Doon, kung ako tatanungin yun, ayaw nga. Kasi ang pagkain may expiration. Amen? Ang pag-aasawa may expiration. Dito wala sumunod. Lala mo may sasagot. May expiration pa pag-asawa. Wala po. Pero pag sawa ka na, pwede mo nang i-expire, di ba? Sawa na ako sa'yo. Nilagyan mo na expiration. Bakit ang lahat ng nagbibigay buhay, katulad ng pagkain na expiration? Naisip mo ba yun, mga kapatid? Pinakamatagal niya na ng 3 araw, pwede mo kainin, pag lumagpas yan, malamang panis na yan. Bakit gano'n? O kaya mga bread, di ba? Minsan, tumaabot ng 1 kilo. O kaya gamot, yung gamot natin. Minsan, 2027, katulad ngayon mo ito, magpa 2027 naman. Pero, sa ano ba't isipin mo, titigil at titigil sa mga. So, ang tanong natin, ito bang salitang ng Diyos sa pinag-uusapan natin? O salita nito, kung yung tanggapin na salita ng Diyos, valid pa ba sa panahon natin? 2,000 years na lumipas. Ito rin ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan, marami na po ang hindi naniniwala sa Diyos. No? Kasi sabihin nila, matagal yan eh. Wala na yan. Future na tayo. Nasa space age na tayo. Pero kasi dito sinabi mga kapatid, ewan ko lang kung narinig niyo yung salitang predestination. Sino sa inyo nakarinig niya? Kasi yan ay technical term. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo talaga ito makikita. O yung tinatawag na foreordained. Yung English, ang natin, foreordained. Sa Tagalog, kabasahin ko naman, ang Tagalog po niya, sabi dito, at dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay, tingnan niyo, ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya nung una. Tingnan niyo sa Ingles. Kung narinig na ninyo ang ano rito. Sana nga ito, noon pa ipaniliwanag sa atin. Amen? Sabi rito mga. In Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Lalo tuloy yung mahirap intindihin. Sabi rito, pinili na raw po tayo dahil ito ay ayon sa panukala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na siyang gumagawa ng lahat ayon sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Ang ibig sabihin, 2,000 years ago, nakatakda na ito para sa atin. Yun ngayon ang tanong eh. Diba? Ang hirap intindihin. Ikaw, sister, hindi kasi palagay mo. Ay mga kapatid, sabihin sila, ay mga estudyante, makinig kayo sa teacher na rin nyo ha. Di mo niya alam na ako ay 2,000 taon na ay itinakda na ng Diyos.
Oh, paano nangyari yun? Kailan ka ba pinanganak? Kailan ka ba pinanganak? So, 1987 ka lang pinanganak eh. Ano, sa palagay mo mo dyan? Pumunta-punta tayo sa medyo matatanda, katulad namin. Oh, step ulit. Sa palagay mo? 19 ano po ba yun? 1954. Eh, 2,000 taon na po itong naisulat. Wala pa tayo, di po ba? Di po tayo pinapanganak. Pero sabi dito, wala pa man tayo. Pinili na tayo ng Panginoon. Well, hirap naman. Ate, sa palagay mo. Diba? Ang hirap isipin. Ano? Di pa ka... Kaya yung iba sabi nila, mga sira, ulo yata kayo Hindi nyo nalalaman ng yung sila. Bibigyan tayo ng isang hint. No? 2,000 taon nga ito na isulat, pero magtataka ka, bakit ka narito ngayon? Yun ngayon lang bakit ka narito? Hindi ka pa pala pinapay, ba't ka narito ngayon? Sa dinami-dami ng tao sa daigdig nito. Bakit hindi sila mga nauna? Bakit ikaw ngayon ang narito? Makinig kayong mabuti mga kapatid. Lahat ng bagay, may kanya-kanyang panahon. Alam natin lahat yan. Ngayon ko rin lang napag-isip-isip. Pagdating sa salita ng Diyos, itong pinakamahirap, may sarili siyang oras. At ang oras ng Diyos sa kasalukuyan, magsi 6,000 years na. Magmula ng lalaki niya si Eva at Adan, dito lang po sa Bible, hanggang sa kasalukuyan, yung pagkilos ng Diyos, yung pa rin. Now, sino ang nagbilang na 6,000 years? Binilang ito ng tao, tayo nagbilang. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, limitless po siya, eternal po siya. Wala po siyang simula, wala po siyang wakas. Hindi natin pwedeng i-measure yung time difference, mga kapatid. Pero pag tayo ang nagkwenta, nakikita natin, magsi 6,000 years na ngayon, yung panukala ng Panginoong Diyos. Magmula kay Eva, hanggang sa kasalukuyan. Amen. At ano lamang ang problema? Ang problema lang naman talaga dito, kung siyempre, gagamitan mo ng pananalig, nagkasala po yung tao. Ang ibig sabihin ng sin is nahihiwalay siya sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng sin. Separation from God. Dahil nahiwalay ang tao sa Diyos, ang gusto ng Diyos, mabalik yung tao sa Kanya. Yun lang naman eh. At ang prosesong ng pagbabalik ng tao sa Diyos, hanggang ngayon, gumagana pa rin. 6,000 years ago na, napakahirap mga kapatid. Amen. Ngayon, ang susunod na tanong, kung ang panukala ng Diyos ginagawa niya hanggang sa ngayon, sino ang karapat-dapat? Amen? Mag-ingat tayo sa pagsagot kasi magkakaroon po rito ng problema. Pag sinabi mong choosy ang Diyos, ay suwerte ako, pinili ako. Eh kung hindi ka pinili, malas ka, ganun bang ibig sabihin? Choosy? Eh ang sabi ng Biblia, hindi po namimili ang Panginoong Diyos. Wala na po. Eh paano ang ginagawa ng Panginoong Diyos? Ito mga kapatid, makinig kayo mga. Yung salitang predestination, yung bulat-mula pa. Actually mga kapatid, ang nag-isip lang niya tao. Okay? Bakit nauso? Ito maganda, parang may paliwanag ko naman. Bakit nauso po ang wedding, ang lottery, ang sweepstakes? Bakit nauso? Sino nagpauso niya? Tinignan ko yun mga kapatid sa history. Nagtataka kasi ako, bakit nung namatay ang Panginoon sa Kristo? Diba nakapako po siya? Eh di po kumitamit siya. Di ba kinuha po yun ng sundalo? Amen? Kinuha po yun ng sundalo eh. Anong ginawa ng sundalo sa baba? Sige, ano naalala mo? Di ba, pinako na yung Panginoon, eh di tinanggal na yun yung takip, eh di bold ang Panginoong Jesus. Eh di,
nakita nila yung damit buo pa. Anong ginawa nila? They cast lots. Tawag doon. Nag-cast lots po sila. Kung kanino mapupunta yung damit. Nanalo yung isa. Sabi niya, swerte ako akin ito. Anyway, mga kapatid, nung pinag-aralan ko yung history, mga kapatid, sa Roman world ng araw, sila pala ang may pakananyan, mga kapatid. Kaya pala nung time na yun, mga kapatid, halimbawa, sino ang gusto niyong maging leader ninyo? Hindi po sila nagbubutan minsan. Ginagawa nila, yung casting, o ikaw. Ang mind-setting ng tao, mga kapatid, kung sino ang itakda, yun na rin ang mind-setting, sa kanya mapupunta. Amen. Di ba sa sugal ginagawa po yan? Yung tawag doon, yung sa casino, di ba may inukulang gano'n. Anong sasabihin? Taya, tataya ka ngayon. Ang tanong, sino ang nakakaalam kung sino ang malalalo? They cast lots. Kaalawin nila ngayon yung pitya. Halimbawa, tumaya ka sa 3, lumabas 3. Ikaw ngayon lang, nananalo. Ngayon, ano ang thinking mo? Swerte. Amen. Swerte. Yung namatay ang Panginoon Kristo, ginawa rin nila yun. Sino nakakuha? Yung isa sa sundalo. Ang tanong ngayon, doon sa dalawang nakapako sa krus na kasama ng Panginoon Kristo, ginamitan ba yun ng lots o hindi? Hindi ba ng dalawang nakapakong ganon? Sino ang naligtas? Nasa kanan niya, nasa kaliwa. Nasa kanan, kasi sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa paraiso, yung sinabi. Ano sa palagay niyo ang papasok sa isip mo? Malas o swerte? Hirap sagutin nun. Ay, ibig mo sabihin, swerte yung nasa kanan. Yun po ang isang tinatawag natin predestination. Bagamat siya'y magnanakaw, hindi mo pwedeng i-judge siya na wala na siyang pag-asa. Nalaman lang natin na siya'y nagkaroon ng pag-asa dahil nagsalita ang Panginoon Kristo na siya po ay isasama sa paraiso. Walang pwedeng magsabi sa atin kung maniligtas ka, kung mapupunta ka sa langit o sa impyerno, malibang ang Diyos naman. Ito po yung meaning ng predestination. Amen. Kahapon ako tinanong ng tiyahin ko, nalala mo, bakit ka nagpastor? Hindi ako makasagot kasi hindi ko rin alam kung bakit ako napunta rito. Nalaman ko lang sa process ng time. Amen. Which means, yung sinasabi rito ni Paul, kahit anong panahon pang lumipas kapag dumating ang takdang oras mo, tatawagin ka ng Panginoon Diyos. Hindi mo pwede itong sabihin, swerte o malas. Hindi mo rin ito pwede sabihin, may kinikilingan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Ang tanging mo na lamang sasabihin yung kinata natin sa puso, salamat. Dahil sa dinami-dami nga naman, mga kapatid. Bibigyan ako sa inyo ng isa pang halimbawa. Nung panahon ni Noah, hindi natin pwedeng sabihin na hindi patas ang Panginoon Diyos. Dahil sabi ng Bible, sa gandang kasamaan. So, anong ginawa ng Panginoong Diyos? Nagpagawa siya ng isang ark na lalagyan. Amen? Amen ba, mga kapatid? At alam ba ninyo, si Noah nag-preach for 150 years para pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. That's very long time na, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoong Diyos eh. For the past 150 years, meron bang nag-reply sa kay Noah? Malungkot, the Bible says wala. After 150 years, ang sabi na lang ng Panginoon kay Moses, sige na, pumasok na kayo sa daong,
Amen? Sino na lang ang isama ninyo? Ay ayaw ng tao, ay yung hayop na lang. Mukha na lang kayo ng pares-pares para mag-multiply sila ulit. Tapos yung iba dyan, by 7, kasi pagkain nyo yan. Hindi na protection na yun. Para may kainin naman kayo, habang kayo ay nasa loob ng arko. Ganun kabuti ang Panginoong Diyos. Now, nung sinara na yung arko, at nag-flood for 40 days and 40 nights, ano sa palagay nyo ang nasa isip ng mga taong nalululod na? Diba, nasa sa isip nila, uy, papasukin niya kami, ganito, gano'n. Eh, wala na eh. Ito ngayon ang magandang balita. Ang sabi ni Paul, nung una kami lang ang hinirang. Pero hindi rin nila alam yun. Kasi ang distance ni Paul kay Abraham, halos 2,000 years. Naintindihan niyo? Halos 2,000 years ang diferensya. 2,000 years po. Sinong alam ba ni Abraham na gano'n magyari? Wala po. Naintindihan po ninyo? Ang bawat bagay na nangyayari sa ngayon, masasabi mo ang nakalooban ng Diyos sa iyo kapag nandiyan ka. Pag wala, wala naman yan. Naging bayan ng Diyos ang Israel, no? Pero hanggang ngayon, ang Israel, problema pa rin. Hanggang ngayon, sa panahon natin 2020, problema pa rin sila. Dahil kahit na sila pinili ng Panginoon Diyos, bayan sila ng Diyos, ang titigas talaga ng ulo nila mga. Napakatigas. Sabi nga, sa buong bansa sa daigdig na ito, maliban sa Pinoy, kahit talaga matigas ang ulo. Ang matigas ang ulo, grabe ang mga Israelite. Hanggang ngayon, matigas ang ulo nila kasi hanggang ngayon, hindi nila matanggap na yung Kristo o yung Messiah dumating na. Ay hindi nila tinatanggap ang Panginoon Jesus bilang Messiah. Hanggang ngayon po, 2025, naghahanap pa rin sila. At sabi nila, dumating na po yung Messiah sa ngayon. Meron na po kasi dumating na Messiah na naman. 33 years old din po, nandun ngayon sa Israel. Sa lubuyan siya, ang tinuturo nilang Messiah. Ang Messiah kasi, pag namatay, hindi na siya Messiah. Ang Panginoon sa Kristo namatay o hindi? Namatay. So hindi na siya Messiah dapat. Ang pagkakaiba lang, after 3 days, nabuhay siyang muli. So tayo mga Kristiyano, ang pinaniniwala natin bilang Kristo, Messiah, nang dahil lang sa kanyang resurrection. Pag wala po yung resurrection, wala po yung Messiah. Because Messiah po dapat, hindi siya mamamatay. Hindi siya nga tagapagligtas. Kailan po huling nangyari yun? 4 BC. Ano na po ngayon? 2025. So halos 2,000 years may gitna, nung nabuhay, namatay, at muling nabuhay ang Panginoon sa Kristo. Amen. At ito nga sabi Diyos sa binasa natin, dati kayo ang bayan ng Diyos, sabi ni Paul, ngayon, pati kayo, bayan na ng Diyos. Bakit? Dahil noon pa man, pinili na kayo. Whether you accept it or not, mga kapatid, na kayo pinili ng Diyos, wala na po doon. Ang trabaho ko lang bilang preacher, ipahayag ko ito. Amen. Dahil hindi ko rin kayo pwedeng i-guarantee na bukas ay hindi kayo gagawa ng masama. Bawal po yun. Amen. O yung kapitbahay ninyo na masama, ang siyang maliligtas ngayon. Wala pong makapagsasabi niyan. Ang trabaho lang namin, sabihin sa inyo, ang kabutihan ng Panginoong Diyos, samantalahin na ninyo po yun. Tagapin siya bilang iyong tagapagligtas because hindi nga natin alam kung kailan darating. Now, ayon sa prophecy, maaaring dumating ang Panginoon na naman. Yan na naman ang problema eh. Na naman. Kasi ilang beses na nilang pinrophesy. Una noong 1914, hindi dumating ang Panginoon sa Kristo, kaya nabuo po ang, ano mga nabuo noon? Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, 1914 po yan. Nung hindi dumating ang Panginoon noong 1914, First World War po yun eh. Kasi sabi sa prophecy, magkakaroon ng gera. Nung hindi dumating, nag-prophesy sila 1921, darating, dumating